Okay, okay, palakpakan. Magandang araw mga pare, ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Kamusta kayong lahat? Kamusta kayong lahat? Sana okay pa kayo, sana okay pa tayo. Binabati natin yung ating mga kababayan dito sa Pilipinas at dyan sa mga sa iba't ibang dako ng bansa, ng bansa. At sa ating mga OFW, hello po sa inyo. Kamusta kayong lahat? Okay pa ba kayo? Anyway, meron tayong pag-uusapan. Itong mga itong mga sinungaling kasi na ito o masasabi nating mga gumawa ng katarantaduhan o iligal ang masasabi nating dinukot si Pangulong Duterte, tila parang ayaw na nila dumalo dito sa Senate hearing. Bakit kaya? Kasi mas lalo silang madudulas o mas lalo silang sasablay kung aatin nga naman sila. So, si Super Ate, medyo may banat sa kanila, pero ano sa palagay nyo? Siguro sa kanila may banat, pero sa kapatid niya parang wala pa rin. Hindi ko alam, hindi ko kabisado kung pwede niya i-contempt to, mga to. Kasi nga naman, ang sinasabi daw parang hindi na sila dadalo dahil nga daw puro sila palusot. Mamaya papanoorin natin yan. Pero unahin muna natin tong, ewan ko kung ano to kung totoo to pero tayo na humasga kasi nakita natin to sa Abante Online. Ewan ko, maglalabas ng fake news yung Abante. Eto, nakita niyo ba to? Politiko nagbayad ng 1M para matikman aktres. Sino kaya yung... Ang unang tanong dito, sino kaya yung politiko na yon na nagbayad ng 1M? Ang pangalawa naman, sino kaya yung aktres? At ang pangatlo, sino kaya yung nag-source nito? Sino kaya yung nagbanggit nito sa Abante at nalaman ng Abante? Ewan ko sa Abante to mga pare Doon ang galing to. Ewan natin kung totoo ba yan o hindi. Kayo na lang humusga. Pero paldo-paldo si ate. 1 million. 1 click. Sino kaya to? Pinost to nung ating tropa dyan na hindi ko na lang muna papangalanan na basta si Madam. Pinost siya, sinerya ni Madam. Actually, sinerya ni Madam. Tapos pagka-share niya, may nag-comment. Parang apektado. Tao daw to ng isang, kundi ako sabi niya, tao daw ito ng isang politiko. Yung nag-comment. Parang affected si sir. Hindi ko alam kung bakit. Ang sabi niya nun sa comment, bakit daw nangingialam si Madam? Kasi, shinare niya nga to. Ba't niya nangingialam? Hindi mo naman pera yan. Well, hindi natin sigurado kung pera ng taong bayan yan o pera niya yan. Pero, hindi maganda yan bilang isang politiko. Dapat politiko ka. Dapat ikaw yung pagbibigay ng magandang impluwensya o magandang makikita natin ng maayos na hindi ka gumagawa ng mga kaganyan. Kung politiko at ganyan ginagawa mo, mali yun. Tsaka yung 1 million na yan, saan galing kaya yan? So, tao daw to ng tao daw yun yung nag-comment ng senador. Hindi na lang natin papangalanan kung sino yung senador na yun, pero kayo na bahala. Hindi ko sinasabing may meron yung senador may may kinalaman dito Ang nag-comment doon yung tao ng senador. Bakit siya nag-comment ng ganun? Na ano daw pakialam ni Madam? Bakit niya pa sinishare yan? Hindi niya naman pera yan. Patay kayo. Hindi niya pigilan yung sarili ni Kuya. Anyway, umpisahan na natin to para matapos na tayo agad. So, ipapaliwanag ko lang to
ko-commentan ko lang to ayon sa ayon sa aking nalalaman o aking naintindihan. Yung mga matatalino natin nasa comment section, pwede naman kayong gumawa ng sarili nyong video. Huwag naman. Tsaka yung iba dyan, bakit yung tropa ni Marcos, bakit pumupunta pa kayo dito sa video ko para lamang asar? Papatulang ko talaga kayo. Bahala kayo sa buhay. Anyway, sige, umpisahan na natin to. Yes, I received a letter last night from E.S. Bersamin saying that the executive would not be attending the hearing on April 3. Nakakalungkot naman kasi alam niyo maraming tanong pa rin, bitin pa rin kasi preliminary report lang naman ang... Ma'am, nakakalungkot yan. Dapat i-contempt mo yan. Kung hindi ko kabisado kung pwede niya ba i-contempt yung mga executive na yun, ha? Hindi natin alam. Pero dapat, kung talagang ikaw ay madam para sa bayan, dapat gumawa ka ng paraan. Kasi ano yan, porket nasa posisyon sila, pag sinabi nilang hindi sila dadalo, ganon. Ang sinasabi pa dito ni Bersamin, utos daw ng Pangulo yan. O paano yan? Pero mamaya, sabi nung executive, sino ba yun? Si Madam Claire, wala daw kinalaman ng Pangulo dyan. So, nagdidesisyon sila siguro ng kanila-kanila lang. Kinaya ko, marami pa rin katanungan ng taong bayan. Maaaring hindi na kailanganin ng partisipasyon ng mga opisyal ng mga ahensya ng gobyerno sa isasagawang pagdinig. Ito, pantignan nyo itong mga itsura nitong mga to. Ayan, oh. Nabuking kasi sila Nabuking sila na nagsisinungaling sila dun sa ginagawa nila. Tapos yung ito, lalo na to si Remulla. Lutong-luto siya Kasi sabi niya, plano nila yun. Plano nila na gawin yun na hulihin si Pangulong Duterte. Group nandiyan pa si Gebo, si Marbil. So, pinagplanuhan nila. Tapos pagdating dito, hindi naman pala. Ayun ang sabi niya. Hindi naman daw hindi naman daw plano yun. O wala naman daw. Nung una, yung interview, proud na proud pa siya anong nangyari, sablay yung, nakita ng mga Pilipino na sablay yung ginawa nila. Yun, napahiya siya ngayon. Tapos pinagtatanggol pa ng kapatid. Na pareho rin sablay. Pati to si Torre, nagmukha talagang silang tanga. Paano ka nga naman aatin kung nagbumukha ka tanga? In fairness naman dito sa sa Senado, kahit papaano, medyo okay pa rin Patas pa rin sila magtanong. Ang tanong nila base dun sa mga dun sa issue. Unlike diyan sa Kamara na yan, talaga namang papahiyain ka lang talaga. Ang inaatupag yung mga vlogger. Dito sa issue na to, wala silang pakialam. Ganong katindi dyan sa Kamara. Ng Senado sa ilalim ng Committee on Foreign Affairs. Ito ang nakasaad sa sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin kay Senate President Francis Chis Escudero at Senador Amy Marcos. Kaugnay ito ng ginagawang investigasyon ng Senado sa pag-aresto at pagsuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Batay sa sulat ay binahagi ng opisina ni Senator Marcos, naniniwala ang palasyo na marami nang naihayag ang executive branch sa isinagawang pagdinig ng Senado noong March 20. Marami na ihayag, maraming lumabas na katarantaduhan na ginawa ninyo. Kaya nga naman, marami na silang napahiya na sila, kaya nga naman hindi na sila aatin. Ano yun? Ano yung gano'n na lang yun? Porket ayaw nyo? Ayos Ganun lang pala yun pag mga opisyal. Samantalang nung pinatawag nyo sila, si DOH, yung niyurakan, wala namang hindi naman nangialam si Pangulong Duterte nung pinatawag nyo yung mga yung sa Blue Ribbon. Pinatawag nila yung mga executive niya. Hindi naman nangialam nangialam na lang nitong huli dahil tinatarantado. Kung ano-ano, alam naman natin yung mga nasa Blue Ribbon na nakaraan. Dito,
unang-una agad, nakialam ang Pangulo. O ewan ko kung sinong sa tingin nyo mangingialam dyan, si S. Bersamin. Sino mag-uutos sa kanya? O, may sarili siya, ganon? O pwede siguro pinagtatanggol pinapalabas lang na walang kinalaman dito si Marcos kasi sinabi ni S. Bersamin na Palacio o sino ba nang mag-aano diyan? Ang Pangulo, 'di ba? Ang Pangulo ang mag-uutos diyan. Ngayon, naglabas itong si Claire na wala daw kinalaman ng ang si BBM diyan sa pag yung hindi pagdalo ng mga animal na 'to. O sinong nagsasabi ng totoo sa inyo? Ano ba yan? Bukod dito, naglabas na rin ang senadora sa publiko ng kanyang comprehensive findings o malawak na natuklasan sa pagsisiyasat kaugnay ng naunang Senate hearing. Habang iginiit din ni Bersamin ang posisyon nito sa umiiral na executive privilege o ang hindi pagbubunyag ng mga napag-usapan sa pagitan ng Pangulo ng Bansa at mga miyembro ng gabinete nito. Gayunman, anumang ibang bagay na hindi nasakop ng naturang pribilehiyo ay lubos ng natalakay ayon sa sulat ni Bersamin. Ikinagulat naman ito ng presidential sister. Executive privilege at sub judice, alam naman natin, walang pinagbawal na ng Korte Suprema. Chief Justice si Executive Secretary Bersamin, kabisado niya yan, alam niya, walang pangkalahatang blanket na executive privilege. I-invoke lang yung executive privilege, depende sa tanong. One by one lang yun. Walang pangkalahatang executive privilege lahat ng topic. Ito yung sinasabi. Paliwanag ko lang ng konti ayon sa aking nalalaman, ha? So, executive privilege daw, yung pag tinanong ka na hindi mo pwedeng sagutin o yung masasabi natin na confidential na pinag-usapan nyo ng Pangulo, yun daw yung executive privilege na pag sinabi mo na, hindi ko po pwedeng sagutin yan kasi nga po ganito. Kasi nga po, pag-usapan namin, confidential po yan. Yun yung executive privilege na sinasabi. Hindi doon sa pangkalahatang topic o yung pangkalahatang nandoon sa sa hearing na gagawin sana ngayong Huwebes. Kailan ko maipopost to. So, ayun yung sinasabi ni Senator Amy na hindi po pwedeng buong issue executive privilege, hindi na sila pwedeng magsalita kagad ng na hindi sila dadalo kasi nasabi na nila lahat o hindi sila dadalo kasi nga yun na pag-usapan ng Pangulo, hindi na nila pwedeng sagutin kasi nga confidential, hindi naman lahat ng topic ganun. Ang totoo diyan, natatakot kayong dumalo kasi mas mapapahiya kayo at mas mabubuking kayo ng taong bayan. Yan ang totoo diyan. Na mas mumukha kayong tanga. Paano pag nagmukha kayong tanga, di nakakahiya talaga kayo. Unang-una nakakahiya na nga yung Pilipinas dahil sa ginawa nyo, ginawa ng Pangulo mas madidiin kasi kayo pag dumalo kayo dyan. Yan ang katotohanan. Huwag nyung yung sinasabi nyo executive privilege na na sinasabi nito ni Bersamin. Huwag nyong i-front yun, huwag nyong sabihin yun. Kasi depende nga daw yun doon sa tanong. Kung sasagutin mo yung tanong o hindi mo sasagutin dahil nga confidential. Hindi mo pwedeng banggitin kasi nga confidential. Yun. Ano ba yan? Kaya ang Pilipinas talaga hindi mo na alam kung kung ang batas ba natin talagang batas pa o suggestion na lang ng ng iilan kung susundin mo yung batas, edi sundin mo, kung hindi, edi hindi. Paano nga naman susunod yung ibang mga Pilipino sa pinapatupad nating batas kung yung mga yung mga public official hindi sumusunod. Tsaka ito, ang daming krimen na nangyayari yung PNP chief petics ng petics. Ano mga krimen? Puro road rage. Sino bang dyan? Sino bang hahawak niyan? LTO ba o Hindi ko alam Sino ba?
Sino bang hawak niyang road rage na yan? Di ba dapat PNP? Eh, wala kayong ginagawa eh. Puro lang kayo pasarap ng buhay eh. Sa kanyang social media page, Ito na yung sinabi naman ni pangalan to, ni Claire. inihayag ng senadora ang magkasalungat na pahayag na ito ni Bersamin at Palace Press Officer Ayan nag-ano sila eh, hindi sila magkatugma nung sinasabi kay Bersamin, hindi nadadalo. Pero sabi ng palasyo, ang palasyo ang nagsabi. Pero sabi naman nito ni Claire, ano nga daw, walang kinalaman ng Pangulo. Ano yun? Anong kalokohan yan? Sinong sumusunod dyan? Sinong namumuno dyan? O, kanya-kanya na lang kayo dyan kung sino yung siguro. Ay, bahala na kayo. Sabi ng presidente, bahala na kayo dyan. Wala na akong pakialam sa inyo. Kayo na dyan. Kasi nga, weak ako eh. Kayo na yan. Ang gusto ko lang masarap na chill na buhay lang, gano'n. Parang ganyan ang pinapalabas niyo sa presidente. Alam nyo kayo rin ang nagpapamukha sa presidente na tanga. Totoo lang. Pinagmumukha yung tanga yung presidente nyo. Kasi ang gulo-gulo nyo hindi kayo magkatugma ng sinasabi. Secretary Claire Castro. Binigyan din ni Senador Amy ang nauna ng sinabi ni Yusek Castro na hindi pipigilan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng kanyang hindi niya pipigilan, pero sabi ni Bersamin, ayon sa palasyo, sabi ng palasyo na hindi na dapat dumalo. Ano yun? Pakipaliwanag nga mga kababayan, mga pare, mga banateros, pakipaliwanag nga kung anong ibig sabihin ng 'di ba? Hindi ang sabi ni Claire, hindi daw pipigilan ni Bongbong Marcos itong mga to na dumalo sa Senate hearing. Tapos naglabas si Bersamin ng letter, sulat para kala Chis Escudero at Senator Amy na hindi na nga daw papadaluhin. Ano 'yun? Galing sa palasyo 'yun. Sinong masusunod diyan sa palasyo? Ayun ang tanong natin. Ano sa palagay nyo? Sinong nasusunod dyan? Kasi ang gulo nila nagkokontrahan sila ng mga sinasabi nila Parehas kayong nasa palasyo, di ba? Ba't di kayo mag-usap? Di ba kayo nagkikita dyan? Kasi di ba, ang gulo-gulo. Bawal, hindi daw papayaga. Hindi daw pagbabawalan. Pero, sabi nung isa, hindi daw papayagan. Ay, nako. Gabinete kung sila ay papatawag sa pagdinig ng Senado. Katulad ng po sinabi natin noong mga nakaraang araw, hindi naman po pipigilan ng Pangulo diba? Ang mga cabinet members or secretaries kung sila naman po ay papatawag at dapat nga naman tugunan kung ano mo ang mga katanungan na ibibigay sa kanila. Ang gulo Hindi sila tugma nung sinasabi nila magkaiba sila ng ano to? Ano ba? Mayroon bang Meron bang yung presidente nyo na iba-ibang sinasabi? O baka nag-hallucinate? Iba yung sinabi kay Bersamin, iba yung sinabi dito. Baka sa ibang araw, ibang panahon, ibang feeling, ang sinabi niya, hindi ko pipigilan yan. Siguro kung good siya. Pero na medyo chill na siya, hindi, wag nyo na paatinin yan. Wala na yan. Depende siguro sa mood nung presidente kung paano sila kinausap. Kaya ngayon, magkasalungat sila ng sinasabi. Ano sa palagay natin? Provided po na ito ay hindi naman mag-violate na executive privilege. Yun naman po. Umaasa pa rin ako dun sa sinabi ni Presidente na hindi daw pagbabawal. Pero liwaliwanag ng sulat, bawal. Hindi sila a-attend. Hindi ko alam pero Senator Amy kung hindi mo gagawa ng paraan yan, walang kwenta yung ginagawa nyo dyan sa Senate. Diba? Kasi unang-una, malaking bagay to, hindi to biro. Buong mundo ang nakakaalam ng katarantaduhan na ginawa ng Pilipinas. Yung katangahan na ginawa ng presidente. O pati ang mga executive na yan. Diba, buong mundo ang nakakaalam ng katarantaduhan na nangyari.
Tong April 11. Ay, March 11. Tama ba? So, hindi natin pwedeng palagpasin yan ng ganyan lang na pag sinabi nila, hindi na-attend. Hindi, kung pwede nyo i-contempt yan, i-contempt nyo yung mga yan. Hindi yung mga vlogger lang ang gusto nyo i-contempt. Diba? Yung mga vlogger, yung maliliit lang ang kaya nyong daragin. Pati ang mga yan, dapat i-ano nyo. Ayan, hamon natin yan kay Senator Amy. Kung wala kang magagawa sa mga nangyayari dito, wala ka rin pala. Paano ka namin boboto kung ganyan ang style mo? Maganda yung ginawa niya, siguro. Maganda yung ginawa niya dahil nagmukha tong napahiya tong mga to. Pero ito nang nangyari. Ayaw nang umatin. Anong dapat mong gawin? Kausapin mo siguro yung kapatid mo. Siguro, pinag-ano niya yung kapatid niya, sinesafe niya, siguro. Hindi natin alam pero parang baka nililigtas niya na naman yung kapatid niyang mahina. Ewan ko, yung ibang senador natin, parang walang ginagawa Sa unang Senate hearing kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, halos lahat ng mga dumating ay mga opisyal ng pamahalaan, partikular na mga gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, sinabi ng senadora na maraming natuklasan na irregularidad mula sa unang pagdinig. Nayurakan din anya ang ilang karapatan ng dating presidente na hindi katanggap-tanggap para sa mambabatas. Sa kabila nito, marami pa dapat linawin na issue kaya nagdesisyon ng mambabatas na magkaroon ng ikalawang pagdinig. May sulat ako sa kanila, baka naman ma-reconsider nila kasi sayang naman ang pagkakataon, maririnig ng tao kung ano talaga nangyari, kung nagkamali ako, tatanggapin ko naman. Madam, hindi na nga yan sila papalag kasi alam mo kung bakit. Napahiya na sila nung una na-stress na sila nung una Hindi nila alam yung sasabihin nila sa palagay natin, palagay mo, kung may pagkakataon, hindi na talaga yan sila darating. Ayaw na nilang mapahiya ulit. Ayaw na nilang magmukhang tanga. Kahit mga mukha naman talaga silang tanga. Kahit sa ginawa nila. Linaw-linaw ng meron tayong batas pero ganun pa rin. Pero ito kung mapapauwi nyo, kung gagawin nyo, yung kagaya nga yung sinabi ni Panelo, kung napanood nyo yung sa SMA na yung kay Panelo, yung ginawa nga ng Spain, ng Italy o basta na may dinala nga doon sa sa kinuha nga ng ICC yung nila yung doon ililite sa ICC tapos hindi pumayag yung yung bansa na yon. So kinuha nila doon, walang nagawa yung ICC. Ngayon, ganun din ang gawin nyo. Ikaw Presidente Marcos, kung magagawa mo yun, baka maging okay pa sa tingin ng mga Pilipino sa'yo. Na pumunta ka doon, magpapunta ka ng tao doon at kunin ulit si Pangulong Duterte. Unless ayaw mo. Kasi nga naman makakasira sa kampanya nyo. 'Di ba? Ganyan lang 'yan. Ewan ko sa mga sana mag-alisan na 'tong mga senador. Ewan ko sa iba, siguro. Kasi kung gagawa ka ng paraan para mapauwi si Pangulong Duterte, baka maging okay pa ang mga Pilipino sa iyo. Yun na lang Yun na lang isipin mo. Sirang-sira ka na talaga. Pero isipin mo na lang na kahit papaano maging okay, may tama akong gawin. Ganun na lang. Eto na yung tama akong gawin. Gusto kong makabawi sa mga Pilipino. Wala ka lang ginagawang maayos Gumawa ka pa ng katarantaduhan ulit. Patong-patong yung mo. Kaya pababa yung trust rating mo. At mas maganda yung nagkakaliwanagan kasi pag hindi sumisipot, ang duda ng tao may tinatago. May tinatago talaga, madam. Wala nang iba yan. Binigyan din ni Senador Amy Marcos na ang usaping ito ay wala na sa pro-Duterte at pro-Marcos. Sa halip, ito anya ay tungkol na sa soberanya ng bansa at dagok sa mga abogado, korte at husgado sa Pilipinas. Nakatakda ang sunod na pagdinig ng Senado kaugnay na... Anyway, tapos na yan. So, yun nga ang sinasabi ni Senator Amy. Hindi na to labanan ng... Ewan ko siguro, ay bias pa rin yan kasi kapatid niya yan, Marcos yan
Pero ang point kasi dito, hindi na to yung basta-basta lang na Marcos versus Duterte. Hindi eh. Hindi na eh. Ang nangyayari na dito, ano nangyayari sa Pilipinas? Wala ba tayong batas at kailangan pumasok ng ibang bansa para mangialam sa issue ng Pilipinas? Tsaka sasabihin nyo yung ano bang inaano nila, crime against humanity. Pero buong mundo nagse-celebrate ng birthday ni Pangulong Duterte. Nakita nyo ba yon? May drone pa. Hindi lang sa Pilipinas, buong mundo. So kung galit ang tao kay Pangulong Duterte, ba't gumagawa ng ganun? Eto walang gastos ng mga OFW yan. Gastos ng mga Pilipino yan. Walang walang sponsor yan. Alam nga naman si Pangulong Duterte magbigay ng doon. Alam naman natin kung gaano kakuripot yan si Pangulong Duterte. Miswa nga lang ulam sa palasyo tsaka isda alam nyo kung kaninang galing niya, kay Attorney Trixie. Alam nyo sinasabi ni Pangulong Duterte, eto lang ang pagkain natin kasi hindi natin pera to. Pera ng taong bayan to, kaya eto lang kakainin natin. Ngayon, may palit yun sa Malacanang. Habang yung mga Pilipino nagugutom, 'di ba? Pinanood niyo naman siguro yung nakaraan nating video na tumaas yung yung kagutuman, yung mga nagugutom ngayon, 27%, dating nung February 21%, tumaas siya ng 6%. Ganon katindi. Habang sa palasyo maraming pagkain, maraming food trip, masaya ang buhay, ang mga Pilipino ngayon gutom na. Tapos wala tayong pakialam. Ang pinapakialaman natin, yung tanggalin natin yung mga kalaban natin sa politika para tayo ang humawak. Yan yun. Yan talaga ang style ni BBM. Simple lang siya. Ang sinasabi niya, wala siyang pakialam sa ICC, hindi tayo gaganyan. Noon pa yan, sinasabi niya yan. Pero anong ginawa niya? Pinadala ko po si Pangulong Duterte. Nandun na po siya para litisin. Wala pa tayong batas dito? Wala kang tiwala sa mga abogado dito? Wala kang tiwala sa Supreme Court? BBM, kaya kailangan yung ICC ang pumasok? Mas may tiwala ka pa sa mga pulis na animal na to, si Marbil, tsaka si Torre. Naman, isip-isip naman, sir, ayos-ayos naman tayo. Yung gamitin naman natin yung yung logic, kahit papaano. Wag mong iiwas tong mga tarantado na to sa Senate. Sana mas sana paano, hindi ko alam kung paano kung yung Supreme Court patungkol diyan na hindi sila pwedeng hindi aatin. Hindi natin alam. O baka mag-alisan tong mga to. Hindi natin alam kung anong mga susunod na plano diyan, pero nakita naman natin yung katarantaduhan. So sana maging okay yung mga susunod na na araw, buwan. Palagi ko hindi naman mananalo tong mga alyansa na yan. Porket sinabi nating nasa alyansa, wala nang kwenta. Yung iba dyan maayos. Hindi natin alam kung bakit nandyan sila. Pero tignan natin yung mga senador na talagang kailangan, yung maayos talaga. Hindi yung dahil lang sikat, boboto na natin. Wag tayong ganun ha. Kailangan, mag-research naman kayo. May cellphone kayo Wag lang yung sinabi ko, sinabi ng Banatero, sinabi ni Boss Bay, sinabi ni Boss Dada. Wag lang yung ganun. Mag-research din kayo. Kayo yung tumuklas ng mga senador na napupusuan nyo. Wag lang yun dahil magaling magsalita o sikat. Wag naman yung ganun. I-research nyo rin yung may mga nagawa talaga. Yun lang ang masasabi ko. Anyway, hanggang dito na lang muna ang ating video. Thank you so much sa inyong lahat. At sana magkita-kita po ulit tayo next time. Ang video natin is hindi natin masabi kung araw-araw. Kasi meron tayong busy ginagawa. Para pipilitin natin maging araw-araw o every other day na lang. Para mas sure kung hindi natin kaya mag-araw-araw. Kasi masasabi ko busy talaga tayo. Ayun lang.
Anyway, maraming salamat ulit mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Di kami